Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Salamat sa Diyos sa mensahe po ng Sunday School kanina, Responsibility of Christians. Ngayon naman ay dito po tayo sa libro ng Revelation, chapter 5, verse 1 to 3. Ang sabi po ng Bible, "And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within, and on the backside sealed with 7 seals. 2. And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, Who is worthy to open the book, and to loose the seal thereof? 3. And no man in heaven nor in earth, neither under the earth, was able to open the book, neither to look thereof." O God Almighty, salamat o Diyos sa iyong mga salita na aming nabasa. Salamat o Diyos sa mga listener. And I pray, O God, na bigyan mo silang pagkaunawa sa mensahe na ikaw makita, Ama. Ikubli mo po ang iyong lingkod at ganun din po, Ama, natulungan mo ako magpaliwanag ng iyong salita, iyong ang pagkain spiritually. I-bless mo sa lahat ng mga hearers, i-bless mo sa lahat, O Diyos, na mga nakikinig na hindi mananampalataya at higit sa lahat ang mga nanampalataya. Bigyan mo sila ng blessing according to thy grace. Ingatan mo kami ngayon at ang virus na kumakalat. Mumuling pabayan na ang bansa. Naalisin, Panginoon, by the grace and mercy, ang virus na kumakalat, hindi lang po ang virus, hindi ang kamatayan virus sa lupa. Nabigyan pagkakataon ng karagdagan ng buhay ng bawat tao upang marinig po nila ang paraan ng kaligtasan niya sa lalay lamang sa bugtong na anak na si Jesus Christ, the Redeemer, our Savior, O God. Dalangin po namin, O Panginoon, ganun po sa ibang bansa. At ganoon din po sa lahat na nampalataya ng Gethsemane Mission Baptist Church, at ganoon din po sa Barangay Salvacion, mga members doon. According to thy grace, ingatan mo rin sila, Ama. Salamat sa mga blessing, patawad, Ama, sa aming nagawang kasalanan. Jesus Christ, I pray. Amen. At ang Revelation chapter 5, verse 1 to 3. Ito po ay sinulat po ni Apostol John. What becomes of a person ordained in death? Ano ba ang kinahinatnan? O ano ba ang ating pudatnan sa katapusan? What will happen in spite of all efforts to change or prevent it? Kaya ang title ng mensahe, Destiny Determined by Deity. Okay, bet? Kaya yung deity po ay ang persona ng God the Son. Paano nagkaroon ng God the Father and God the Son? Yung pong deity, yung pong nakita physically. Makita ng mata, nakita natin. Ibig sabihin, nasa God the Son. Inireveal niya tungkol sa Ama, kung sino ang Ama. Kaya ang mga Kristiyano na anak ng Diyos, karamihan, one of our greatest fears is the fear of the unknown. At ang karamihan na kinakatakutan natin ay yung mga dumadaan o tayo papunta sa bagay na hindi natin alam. At tayo po natakot yan. Sumama ka sa isang tao hindi mo kilala. Yun po ang shortcut yan. Hindi mo alam ang ending. Dumadaan ka sa isang daan na hindi mo alam na may putol na kalsada pa yan o hindi, o bangin. Walang nakakala. Pero isa lang ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Kung ang anak ng Diyos ay lumalakad sa kalooban ng Diyos, kahit hindi mo nakita, proven na po in the Old Testament at saka ito New Testament, na ang kanilang kinahinatnan, mamatay man sila sa paglilingkod, nawala sila sa paglilingkod, napapersecute sila sa paglilingkod, kaliwa kanan, panalo tayo pa rin. Bakit? Ang Diyos, hawak niya po ang ating destiny. Unang puntos. The Lord, yung Lord ginamit sa Old Testament, sa Jehovah na Diyos.
Yung Jehovah, yung Espiritu ng Diyos ng Israel. Bago po ang Genesis, ito pong Lord na ito ay Espiritu. Itong Lord sa New Testament is Jesus Christ. The Lord is the keeper of our destiny. Ang Panginoon na ito, siya po ang nagtatago o siya po ang humahawak ang ating destiny. Ang ating Panginoon na siya po ang ating pinaglilingkuran at pinupuri sa ating pamamagitan ng pag-aawit, sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible, sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng ating pong desire to come to the church. Ha? Itong Lord na ito, siya ang may hawak ang ating destiny. Unang utos, the Lord is the keeper of our destiny. Sa Revelation chapter 5, verse 1. The sovereign God, I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written with him on the backside, sealed with seven seals. The sovereign God, He is on the throne. He's got everything under His control. This give the same testimony. Siya po ang tagatago, siya rin po ang may hawak, siya ang may control. Yung ating kinabukasan. Siya katausapin. Hawak niya ngayon, hawak niya bukas, sa sunod na buwan, sa sunod na taon. Sa maraming henerasyon na taon, hawak po itong Lord na ito. Kaya yung Old Testament na sinutukoy ng Lord, yung may God in Spirit. And the New Testament ng Lord is Jesus Christ, the begotten Son of God. Ha? Huwag tayo pong mamihasa. Huwag po tayong magtiwala sa wealth o kayamanan. Mayroon po sa lupa na yun po ang nagbibigay ng gold this time. Hindi rin po yung magandang trabaho. Hindi rin po yung pong ating good reputation. Ano yung mayroon po tayo? Ano yung mayroon sa atin na pag-aari ng Diyos? Hindi po yan po ang mahawak ng ating destiny. Dahil kahit anong oras pwede mawala ang lahat na ito. Dapat tayong pagkatiwalaan. Yung may control ang lahat na hindi yun ang Lord and the Old Testament, which is Jehovah na Diyos. Sa ating kasi mga kapatid, may problema eh. Tayo po'y umiiyak. Magkaroon tayo sana ng ganito. Magkaroon tayo ng maraming pera. Magkaroon tayo ng maraming lupain. Magkaroon tayo ng maraming sasakyan. Magkaroon tayo ng magandang trabaho. Tingnan nyo. May pera ka. May kapangyarihan ka. Gobernador ka o congressman ka man dyan. Ikaw ay hari ng buong mundo. Budel ka. Kahit isang segundo, kahit isang segundo lang po yan. Pwede ba wala yan? Bakit? May control dyan eh. Iyon ang nakalimutan ng marami na bigyan ng pansin na purihin naman yung nagpahiram sa mga bagay na mayroon po sa tao. Ang mahirap dito kung ang mga anak ng Diyos ay sumasang-ayon sa ganitong katuruan. Ulit, paggawa ng mabuti para ikaw ay maging anak ng Diyos. Hindi kasi maganda yung gano'n. Ano mo yung nakalagay sa salita ng Diyos? Si Satan, gumagamit din ng Bible. It is written. Kaya, dapat tayo Kristiyano matutos kung what the Bible says. Pag alam natin ang Bible, madali mong matres, madali mong mahalata yung mga wrong doctrine. Kahit gumamit sila ng setas. Kung wala tayong alam sa Bible, wala. Doon tayo mahatak. Kasi magaling sila magpaliwanag. Kaya, huwag tayong mag-alala. Meron tayong tagahawak, meron tayong taga-control, meron tayong pong nagbibigay a good destiny. Ang mga anak ng Diyos ay meron siyang good destiny. Pag namatay sa langit pupunta, that's a good destiny. Ang mahirap dyan,
Sa langit ang punta natin. Ayaw pa natin isa pamuhay, yung advice ng Diyos. So, pag magkaroon tayo ng reward or blessing, hindi po, huminto lang doon. Kung tayo po ay safety na, ay, hindi tayo huminto doon. Tingnan niyo po. A safe book, the book of destiny. The word's future for the saved and the lost. This book of destiny is in the sovereign hand, not in the Satan's hand. Tingnan niyo po. Yung safe book, yung nakasulat sa aklat ng buhay, ang pangalan natin, ay hawak ng sovereign God. Hawak po ng Panginoong Diyos. Okay. Hawak niya. Nasa kamay niya po. Nakasulat na sa libro ng buhay ang iyong pangalan. Okay. Siya na po ang may hawak. A sealed book. Safe book. Yung safe. Safety po yan. Hindi kailangan agawin ni Satan at mawala na. Ang mahalaga dito, nasa kami ng Diyos, wala naman kahit sino makakuha doon. Ano pa? Sealed book. Hindi na pwedeng i-resin ang pangalan mo doon. Kasi ang sumulat doon ay ang banal na Espiritu Santo. Hindi katulad sa eleksyon pa natin na pwede i-resin yung nakasulat, kaya noon, lapis. Hindi pwede bulbe. Pwede i-resin yun eh. Nung wala pang computer. Yeah. Pero salamat sa Diyos. Ang nagsulat ng ating pangalan ay ang banal na Espiritu Santo. Kung kaya nilang talon ng Holy Spirit, but the Bible says, assured, wala pong makatatago sa Holy Spirit. Parang tinalo mo rin ang Panginoon pag may tumalpay. Siya ang lumikha sa libutan. Paano mo masabi matatalo ang Diyos? The sealed book. Pangalawang puntos. The Lamb is the key of our destiny. Una, the Lord, Panginoon. Jehovah, the sovereign God. Pangalawa, the Lamb is the key of our destiny. Ang kordero, ang susi ng ating destiny. Amen. The law of the book. The law, ang batas ng libro nung panahon po ng mga Jewish law. Yung pong Jewish law, ang kanila pong isinulat sa kanila pong libro. Meron silang batas. Pagkatapos ng 50 years, gano'n. Pagkatapos po, katulad yan, isinangla mo ang lupain mo, meron kasing batas ng Jewish law. Isang lakaw, kinuha ang lupa mo, after 50 years, ay kukunin mo ulit yan. Gano'n, meron ng batas. Ito po ay rules ng mga Jewish people. Ito mga Israel. Kaya, sa atin bilang mga anak ng Diyos, yung pong pagkaalipin sa kasalanan, tayo po ay pag-aari ng kadiliman o under the dictation, yung nakasisira sa katawang ito. Wala pong limit yan. Kahit 10 years ka na alipin ng cigarettes, alcoholic, yung baraha, anong klaseng sugat, alipin ka, sunuran ka itong mga bagay na ito. It will destroy this body. Tayo po ay alipin na salungat sa gusto ng Diyos. Tayo po ay ginagamit ng word. Tandaan mo, anak ng Diyos. Ang kordero pa rin ang may hawak, yung susi na yung pagkastan. Amen. Ewan ko lang mga kapatid. Dapat tayo pong matuto. Dapat po natin alamin. Napakahalaga po tayo sa Diyos. Tingnan niyo po, itong ating mga doktor sa COVID. Kung ang isang lasinggero ay natamaan ng COVID, dadalhin sa ospital yan. Pero yung lasinggero walang kinabukasan kasi lasinggero, wala pang trabaho, walang ginawa kundi standby. Na ospital sa COVID yan. Ang mag-i-examine sa kanya at itinataya niya ang kanyang buhay, itong mga professional na nagtapos ng doctorate, may magandang pamilya, meron pong mga sasakyan, meron pong future.
ibinigay ang kanilang buhay para sa paggamot ng mahirap o mayaman sa COVID. Pero mayroong higit pa dyan. Yung ginawa ng Panginoon, kahit tayo po mayroong COVID, kahit mayroon tayong mga maduduming isip, kaisipan mayroon dito nakaitanim na sa buto, hindi tayo kailangan, kahit wala ang tao, buhay pa. Pero ibinigay niya pa rin ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Yung kanyang ginawa ay wala po kapantay. Ano man po ang mayroong pagmamahal sa lupa, there is no comparison. Na iyon po ang dapat natin itanim sa ating puso at isip, na ang pagmamahal ng Diyos. Kaya dapat naman natin purihin. Yeah. Hallelujah, thine the glory. Yeah. Awitan naman natin sa ating mga bahay. Magbasa ng Bible. Hallelujah, amen. Kaya ang Diyos, purihin ang Diyos. Dapat tayong matuto. Yung pong loosening of the book. Loosening. Yung pwedeng magbukas. Bubuksan mo yung libro na doon nakasulat ang pangalan mo, aklat ng buwan. Worthy sa verse 2. Wala kong pwedeng may karapatang magbukas doon o nararapat. Maliban sa Lion of Judah. Lion has prevailed, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, had prevailed to open the book. Tingnan niyo po. It is the right higher to the throne. David's Savior, the heavenly side, he was before David in born of David. Yeah, John knew there could not be but one. Ito po, the son of David. He has the title to the throne of David. And the son of Abraham, he has the title of the land of Philistines. As the son of man, he has the title to the earth and the world. As the son of God, he has the higher of all things. He has prevailed to open the book. Yung pong kordero ng Diyos. Amen. We praise thee, O God, to the Lamb that was slain. Pumawit naman kayo mga kapatid. Siya lang po ang pwedeng magbukas. Di ka di Father, hindi po authority to open the book. It is the Son of David. Kung pag-aram sino yung Son of David na mula sa angkan ni David, ay siya yung kordero ng Diyos sa si Jesus Christ. Ano man importante, mayroon po tayo kinaharap. Seek ye first the Lord. Yung Lord, and the Old Testament is Jehovah. And the Lord, in the New Testament is Jesus Christ. Parehas na Lord yan. I and my Father are one. One po yan. Kaya, I challenge you in verse. Tingnan niyo po, sa verse 7. And he came and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne. He came. Amen. Siya po ay pumarito para kunin po yung libro. What is our destiny? What does the future hold? It is only the redemption. Or it is the redeemed. The Savior, the Mediator, the only begotten Son of God. Our future is in the hand of our Redeemer. Our future is in the suffering God. Our future is in the love of God. And our future is in the hand of the Son of David, which is the Redeemer, the Savior, Mediator. Amen. Kaya, huwag tayo pong magsawa na tayo pong purihin ng Diyos. Huwag tayo magsawa na awitan ng Diyos. Isa tayong sasaway. Ang mahirap dyan. Kung sa mga Kristiyan nakasasawa,
ang maglingkod ng asawa, basa ng Bible, nakakasawa. Manood ko ng preaching. Huwag kang magsawa. Dahil ang Diyos kailanman hindi nagsawa sa atin kahit tayo nagkakasala, pinapatawad tayo. Dahil ikaw, nagkasala ba sa'yo para ang Diyos ang humingi ng tawad? Wala tayo lagi nagkakasala. Eh ang Diyos hindi po nagsasawa sa atin, pinapakinggan ang katanaan. Hindi rin nagsasawa ang Diyos, lagi tayo pinaalalahanan tayo mga kasalanan. Tayo hindi dapat mag-confess sa Diyos. Tayo dapat lumuhod sa Diyos, isuko ang ating buhay. Lagi ang Diyos nagbibigay sa atin para sa magitan ng kanyang salita, the Holy Bible. Nagsawa ba ang Diyos? Meron pa pabasa sa Bible, nagsasawa na ang Diyos sa atin. Kapagtala ang mga membro, mga saved by grace, marinig pa rin sa kanilang bibig, nakakasawa. Kristyanong buhay. We should praise the Lord. Amen? Kristyanong buhay, we should move forward. Kristyanong buhay, purihin ng Redeemer, purihin ng Diyos, purihin ang anak ng Diyos. Kailan ka naman umawit, kapatid? Kailan ka naman nagbasa ng Bible? Kailan ka naman nanalangin para sa unsaved loved ones, sa ating mga magulang? Ganon din po sa mga unsaved na relatives. Kailan mo naman pinalangin sila na sila ay baligtas. Na iyan po ang hangarin ng Diyos anak. More souls to be saved. Sabi ng Apostol Pablo, kung lamang ang aking buhay, mapunta ako sa impyerno sa ikakaligtas ng Israel, ako ay pupunta sa impyerno. Mga men, kung lamang ako ang solusyon para ako ay maraming maligtas ng Israel o maligtas ang buong Israel, ay ang aking pagkasunod sa apoy ng impyerno gagawin ko. Amen. Talaga naman siya gusto Pablo. Good example. A soldiers of Christ. Tayo bilang mananampalataya ay challenge you. Surrender your life. At magandang umaga po and a blessed day.